May bumagsak na isang bungkos ng pera sa ulo ng binata. Pinulot ng binata ang bungkos ng pera. Tumingala ang binata at nakakita ng butas sa pader. Namlaki ang mga mata ng binata. Isang pader na puno ng pera ang nasa harap mo. Naging tanga siya matapos itulak ang pera pababa. Ito ay isang lihim na silid. Isang bahay na puno ng pera. Inakala niya na aabot ito ng bilyon-bilyong dolyar. Maraming mga piraso ng ginto ang nakasalansan sa ibabaw ng kabinet. Tampal niya ng malakas ang kanyang sarili. Hindi ito isang panaginip. Nilagay niya ang pera sa bulsa. Akala niya papayag ang girlfriend niya na magpakasal. Kanina lang, propose siya sa kanyang kasintahan. Hindi ko inakala na sasampalin ako ng kasintahan ko. Tai Ubak, anong ginagawa mo? Akala mo ba hindi ko alam na nakumpiska na itong bahay? Hoy, kung pakakasalan mo ako, makakabili ka ba ng ganitong klaseng bahay? Yanzi, pakinggan mo ako. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo kayang kumita ng $1,000,000, huwag mo akong sisihin na wala akong puso. Oh, ang nanay mo. Bilisan mo at sabihin sa kanya na lumabas siya para sa akin. Ayokong magpakasal. Kailangan ko pa ring makisama sa lalaking iyon. Nakikita mo ba? Ganun lang yan sa akin. Yanzi. Nanay, ano ang ginagawa mo? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ngayon, babalik na ako sa probinsya. Nanay. Hindi ko kayang masanay sa buhay dito sa lungsod. Oo nga pala. Mayroon pa ng kaunting ipon si nanay. Kuha ka na. Nanay. Nanay. Ang binata ay nagalit sa sarili dahil hindi siya mayaman. Di inaasahan, ang tira niya ay nagbago sa kanya bilang isang milyonaryo. Kaya't dala niya ang pera sa paghahanap ng kasintahan. Maraming tao sa labas ng pinto. Habang papasok sana ang binatang lalaki, siya ay pinigilan. Binata, pumunta ka rin ba para makipag-date? Ako ang boyfriend ni Yanzi. Sige, naiintindihan ko na. Kaya ikaw pala ang taong sinabi ni Yanzi. Yuyan, anong ibig mong sabihin? Kaya mo ba itong kontrolin? Yanzi, alam ko na bumili ako ng bahay na naka-foreclose. Ako ay maganda at ako ay mula sa lungsod. Ikaw naman, ikaw ba ay galing sa isang probinsya? Paano kung hilingin ko sa'yo na bigyan mo ako ng regalo na nagkakahalaga ng $1,000,000? Kung hindi mo ito kayang ibigay ngayon, mabuti pang umalis ka na. Huwag mong antalahin ang aking pakikipag-date. Oh, hindi lang yan. Ang bahay na binili mo. Kailangan mong isulat ang pangalan ng kapatid ko dyan. Bakit may pangalan niya sa bahay ko? May girlfriend na ang kapatid ko. Gusto niyang magkaroon ng kotse at bahay sa syudad. Siyempre kailangan mong isulat ang pangalan niya. Hindi, siya. Anong kinalaman ng trabaho niya sa akin? Ibinigay ko ang bahay ko sa kanya, paano naman ako? Hindi ka ba makakabili ng isa pang bahay? Oh, magagawa mo ba iyon? Galing ka sa probinsya. Pinakasalan mo ang kapatid ko. Iyan ang biyayang nakuha mo sa maraming buhay. Oh, tama. Hindi ba may bahay pa rin sa inyong probinsya? Ibenta mo na lang ang bahay na iyon. Iyan ang bahay ng nanay ko. Sa tingin mo ba makakabuhay pa siya ng kalahating taon? Hindi na kailangan. Sino ka ba sa tingin mo? Ano bang sinisigaw mo? Ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit kita pinakasalan. Tinuring ka ng kapatid kong babae bilang asawa. Naiintindihan mo ba? Tingnan mo siya. Alam mo ba kung gaano karaming regalo ang ibinigay niya? $2,000,000. Hinding-hindi ka kikita ng ganyan kalaking pera sa buong buhay mo. Magpapakasal na ang anak kong babae. Gusto ko siyang magpakasal sa isang mayaman. Problema, $2,000,000. Bitiwan mo na lang. Kamusta? Ginoong Chu. Ang empleyado ng iyong kumpanya na si Tai Ubak. Lagi niyang ginugulo ang kapatid kong babae. Pwede mo ba siyang tanggalin sa trabaho? Sige, walang problema. Isang tanong lang. Tai Ubak. Pwede mo ba akong tigilan sa pang-aabala sa hinaharap? Pang-aabala. Sa mga nakaraang taon, napakabait ko sa'yo. Pero wala itong halaga sa'yo.
Lalaki. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Bakit mo ikinukumpara ang sarili mo kay Gia? Ang bag mo. Para bang basurahan yan? Nakakahiya. Lumayas ka dito. Umalis. Ano ba yan? Diyos ko. Tingnan. Ang daming pera sa bag na ito. Nagkunwari siyang milyon-milyong dolyares. Milyon-milyon dolyar. Nakalagay lang sa isang plastic na bag. Siya. Sino siya? Ayaw mo ba talaga ng pera? Ngayon, marami akong pera. Pero sinasabi ko sa'yo, kahit itapon ko ito, hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Bilisan mo. Ang sama-sama mo. Isang babaeng walang silbi. Naiinis ako tuwing nakikita kita. At isa kang walang silbi. Alam mo lang maglaro ng games at magsugal araw-araw. Binigyan kita ng maraming pera taon-taon. Tinawag mo na ba akong bayaw? Tinatawag mo akong walang silbi. Hindi ko lang gusto tawagin kang walang silbi. Gusto ko pang saktan ka. $10 bawat sipa. Sapat na ba ito? Sapat na ba? $10. Yan Z. Simula ngayong araw, hindi na kita mamahalin. Hoy binata. Pasensya na ako. Ibinibigay ko sa'yo ang bahay ko. Ngayon, pwede na akong maging diretsahang ikakasal. Ikaw. Tai Ubak. Ate, anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Di ba sinabi mo na siya ay mahirap lang? Hindi ko rin alam. Ito ba talaga ang tunay na pagkatao ng batang ito? Isa kang binatang mayaman na maraming karanasan sa buhay. Nagkukunwari ka lang. Hoy, malamang nga. Kapatid, anong ginagawa mo? Bakit? Yanzi, ang tanga mo naman. Gusto ko ng manugang na kasing bait niyan. Mapapainis mo ako ng sobra. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Bilisan mong tawagan si Tai Ubak. Gusto mo bang mapagalit si Tai Ubak? Ayoko naman. Huwag kang mag-alala, ma. Si Tai Ubak ay kasintahan ko. Dati, sabi niya hindi. Dahil lang galit siya. Tatawagan ko siya. Siguradong magbabago ang isip niya. Tai Ubak, hello. Tai Ubak, hello. Talagang binabaan mo ako ng telepono. Suntukin mo. Kamusta? Ang taong tinatawagan mo ay kasalukuyang hindi makontak. Nandito pa rin ako. Ano ba ang gusto mo? Sino ka? Mayroon ka lang $2 milyon. Sa ngayon, isa lang ang bayaw ko. Si Tai Ubak iyon. Bilisan mo. Napakabait ng pamilya mo. Tama na. Simula ngayon, maaari na akong mabuhay ayon sa gusto ko. Tai Ubak, saan ka namatay? Anong ginawa mo? Nakakainis si Chu. Baliw ka. Subukan mong murahin ako ulit. Tai Ubak. Ang tapang mo. Ang galing mo ha. Paano mo akong pinagalitan? Isa ka sa mga empleyado ko. Ako ang leader mo. Ako lang ang magagalit sa'yo. Maniwala ka man o hindi, tatanggalin kita agad. Ano? Ako mismo ang gustong magtanggol sa'yo. Ngayon, bibilhin ko ang kumpanya. At pagkatapos ay tatanggalin kita. Tai Ubak. Nabaliw ka na ba? Isang tao mula sa probinsya. Ikaw ay mahirap. Gusto mong bilhin ang kumpanya. Huwag ka nang mangarap pa. Sige, nagtatrabaho ako sa kumpanya ng ilang buwan. 3 buwan. Magsalita ka na. Ikaw ay tinanggap bilang isang regular na empleyado. Talaga, salamat, Ginoong Chu. Huwag ka nang mag-alala.
Mag-alala. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang iyong sales quota ay hindi pa umaabot sa pamantayan. Tutulungan kita. Paano naman ako? Mabuti yan para sa iyo. Hahaha, ano sa tingin mo? Ginoong Chu. Ano ang kinatatakutan mo? Basta't ikaw ay maging masunurin. Maraming benepisyo ang kumpanya. Tumigil ka na. Tai Ubak, paano ka naglakas loob pumunta rito? Kuya Chu, nakalimutan mo na ba? Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na pumunta? Bakit ngayon, tinatawag mo na akong Ginoong Chu? Hindi ba't lagi mong sinasabi yan? Gusto mo bang bilhin muli ang kumpanya at patalsikin ako? Bilhin mo lang. Tingnan mo ang halaga ng kumpanya mo. Ayoko itong bilhin. Pasensya na. Napatawa mo ako ng sobra. Ayaw mong bilhin. Ano ba ang pinapanggap mo? Paano naman ito? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Napapasaya mo ako ng husto. Yumuko ka sa pagitan ng aking mga hita. Papalampasin kita ngayon. May narinig akong balita. Palagi mong ginugulo ang kapatid niyang babae. Ginoong Chu, ito'y problema ng aking pamilya. Mukhang wala itong kinalaman sa kumpanya. Bakit hindi ito mahalaga? Nakakaapekto ka sa kumpanya. Pagbagsak ng moralidad, matindi ang epekto sa imahe ng kumpanya. Inuutos ko sa iyo ngayon. Tawagan mo agad ang pamilya niya para humingi ng tawad. Magbayad ka sa kanila ng halagang $30 bilang danyo sa damdamin. Babayaran ko sila. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Tumawag ka at humingi ng paumanhin agad. Kung hindi, ay empake mo ang mga gamit mo at ibigay sa akin. Sige, bibigyan din kita ng isang pagkakataon. Humingi ka ng paumanhin kay Zian. Ay empake mo lang ang mga gamit mo at ibigay sa akin. Anong sinabi mo? Pakiulit, hindi ko narinig ng maayos. Pasensya na, Zian. Kung hindi, sasaktan kita. Nangangahas kang saktan ako, Gord. Hindi na kailangang tawagin ng security. Ginoong Chen, dumating ka sa tamang oras. May isang tao na gumagawa ng gulo dito. Ano ang sinabi mo kanina? Huwag magsalita ng kalokohan. Ginoong Chen, bakit mo ako sinuntok? Suntukin kita. Alam mo ba, ngayon, kanya na ba ang buong negosyo? Ano? Ang buong negosyo ay kanya na. Mr. Chen, anong nangyari sa iyo? Niloloko mo ba ako? Parang. Ako ba'y niloloko mo? 1 minuto na ang nakalipas. Maaari mong iimpake ang iyong mga gamit at umalis. Zian. Imposible yan, Ginoong Chen. Ako ang boss dito. Tama na, tumahimik ka. Naririnig mo ba? Bilisan mo at ayusin mo ang mga gamit mo. May parating na tao. Tulungan si Ginoong Chu na mag-empake ng gamit. Kumusta? Kuya Chu, nandyan ba si Tai Ubak? Pwede ko bang makausap siya? Nagdulot ka ng problema sa akin. Ano bang ginagawa mo? Ang bait mo namang bayaw. Ikaw ay talagang bulag. Ano ang silbi ng mga mata mo? Puno ng mga baguhan ng kumpanya. Buong business district. Magkano ba yan? Oh, ang ginto kong manugang. Nanay, anong ginagawa mo? Sinabi mo kung ano ang ginagawa mo. Aba, ang sexy ng suot mo. Hanapin mo na si Tai Ubak. Ang ganda niya, di ba? Ang cute talaga. Oh, Tai Ubak, pumunta ka sa front desk. Si Ate Fifi. Tingnan mo, hindi mo lang kayang bumili ng kotse. Napakabihira niyang tao. Nako, tamad na tamad akong harapin siya. Ikaw na ang mag-asikaso.
Kumusta? Gusto kong magtanong tungkol sa kotse na ito. Ito. Maligayang pagdating. Ikaw pala, dati kong kaklase. Hindi ito ang paaralan natin. Sikat ka pala. Narinig ko na hinahabol mo noon si Yanzi. Napakatipid mo pala. Bakit hanggang ngayon nagtitipon ka pa rin ng basura? Hindi ako taga-kolekta ng basura. Hoy, wala akong pakialam kung ano man ang ginagawa mo. Mayroon kaming lahat ng mga marangyang sasakyan dito. Lumayo ka sa akin. Ang binili ko ay isang marangyang sasakyan. Ikaw lang ang bumili ng marangyang sasakyan. Bakit hindi ka magpayo? Iyan talaga ang pangarap ng isang lalaki. Hoy. Hello, hayaan mong ipakilala kita. Napakawalang kwenta ng introduksyon, kung masisira ang kotse dito. Hindi mo kayang bayaran yan. Ate Fifi, hindi ba masama na sinabi mo yan sa customer mo? Luxury car na nagkakahalaga ng $200 milyon. Ang taong katulad niya. Hindi man lang kayang bumili ng gulong. Nakita ko na ang sobrang dami ng ganitong klaseng tao. Sa tingin mo, mahal na ang $200 milyon. Wala ka bang mas mahal na sasakyan kaysa dito? Gusto mo ba ng mas mahal pa? Magaling kang magpanggap. Ito na ang pinakamahal na produkto sa tindahan namin. Kahit gaano pa kamahal, kailangan pa ring umorder 3 buwan bago dumating. Sige, kukunin ko na ito. Totoo ba? Ihahanda ko na ang kontrata. Isa lang siyang mahirap na tao sa probinsya. Sa tingin mo ba talaga may kakayahan siyang magbayad? Senyorita, kung magpatuloy ka pa, tatawag ako ng gwardya. Talagang nandito ako para bumili ng kotse. Na ito. Anong nangyari? Direktor, ganito kasi ang nangyari. Ang lalaking ito, gusto mo bang bumili ng kotse? Oo. Paano ka magbabayad? Cash. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sandali lang. $500 milyong sapat ba? Ikaw, sino ka ba? 10 milyong dolyar. Ilagay mo yan sa sako ng basura na ito. Paano mangyayari iyon? Ikaw ay isang mahirap na tao. Paano siya biglang yumaman ng ganito? Pwede na ba tayong pumirma ng kontrata ngayon? Sige. Hintayin mo ako. Tay uli, madaliin mong ihanda ang kontrata para sa mahalagang bisita na ito. Sige, sandali lang. Direktor, sandali lang. Ang kliyenteng ito, ako na ang bahala. Ang bahala. Oo. Tama nga. Gagawa ako ng kontrata para sa iyo. Huwag. Mas gusto ko nung tinawag mo akong kaawa-awa. Ikaw noon. Pipirmahan ko lang ang kontratang ito sa babaeng iyon. Salamat sa iyo. Tama na. Fifi, talagang wala kang respeto sa mga kliyente. Paano kita tinuruan? Direktor, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ikaw ay tinanggal. Ano? Tai Ubak, ito ang VIP card ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Parang panaginip. Ngunit napakaraming pera ang nasa bahay. Hindi ba ito medyo sobra? Paano kung ilagay ang pera sa bangko? Ano ang pangalan mo? Tai Ubak. Magkano ang pera mo? Magtipon ang lahat sa bulwagan.
Isara ang lahat ng pinto. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Ako si Jiang Xianer, ako ang presidente ng bangko. Dahil masyadong malaki ang deposito mo, napagpasyahan ng aming bangko na magsara ngayong araw. Ito ay para lang sa iyo. Pinanghihinaan mo ako ng loob. Akala ko may magnanakaw. Mabilis na tulungan ng kliyente sa pagbilang ng pera. Tai Ubak, mangyaring sumunod ka sa akin sa VIP room. Sige. Ang gwapo niya. Lumabas na muna kayo. Tai Ubak, hayaan mo akong magbuhos ng tsaa para sa'yo. Ikaw. Ang sarap ng may pera. Pangulo, natapos na namin bilangin ang pera. Gawin mo ang proseso ng deposito. Hindi ito nagtagumpay. Bakit? Lumampas na sa limitasyon ng deposito. Ang halaga. Ano ang sinasabi mo? 1,123.5 trilyon dolyar. Lumampas na sa limitasyon ng deposito. Ano? Higit sa 1,000 trilyon dolyar. Anong nangyayari? Magpatuloy ka. Tai Ubak, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ang deposito mo ay lumampas na sa limitasyon ng aming bangko. Oh, mayroon pa palang limitasyon sa deposito. May hindi ka ba alam? Ang sasakyan para sa pera ay isang pribadong truck na nagdadala ng cash. Na-escort papunta sa imbakan ng punong tanggapan. Nakaimbak sa treasury ng aming sangay. Kaya lamang maglaman ng 1,000 bilyon dolyar na cash. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maiipon ang perang ito. Pasensya na talaga. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaranas kami ng ganitong sitwasyon. Tai Ubak, maaari naming magbigay ng serbisyo sa paghahatid sa iyo bukas. Sige, ipapadala ko ang 1,000 bilyon dolyar. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, isa lang ang naihatak kong sasakyan. Kung hindi, kailangan kong hilahin lahat pabalik. Nakakapagod ito sa akin. Tai Ubak, ang iyong card. Narito rin ang aking personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kung kailangan mo ng kahit ano, magagawa ko ito sa loob ng 12 oras. Nasa iyong serbisyo ang lahat. Maglilingkod ako ng 24 na oras. Tai Ubak. Libre ka ba bukas ng gabi? Gusto kitang ipaglibre ng pagkain. Libre ako. Kung napanood nyo na ang video, paki-like dahil sa aking pagsisikap. Paki-follow ang page para mapanood ang susunod na episode.